Hi guys! Welcome back to my channel. Aray. For today's video, gagawa tayo ng real-time wear test featuring the MAC Fix Plus Stay Over and the Babrea Essence Setting Spray. Honestly, first time kong matatry itong dalawang products na to. So this is gonna be my first impression as well of these two products. Yung Babrea Essence Setting Spray kasi nakita ko siya kay Nicole Anderson. Oo, basta kay Nicole Anderson, yung si Pretty Girl. Sabi niya kasi ginamit sa kanya ng makeup artist niya yung setting spray, tapos pinakita niya yung picture. Ewan ko, mag-i-insert na lang siguro ako ng clip dito. So parang tumakbo agad ako sa pinakamalapit na The Colorist para bilhin yung setting spray na yun, and thankfully meron. As a makeup artist, gusto ko din siyang matry and to see if it's if worth it ba sila or worth it ba siya malagay sa makeup kit ko. Kaya isa side by side comparison ko siya with MAC. Kasi yung MAC nasa kit ko na. And honestly, yung MAC din naman, bago lang din siya sa kit ko and hindi ko pa talaga din siya natatry for myself. Ito try natin sila parehas para malaman natin if it's worth buying or not. So, hindi lang siya para sa clients ko, para din sa inyo na nagwa-watch. Or habang ito-test natin yung dalawang setting spray, isisingit ko na din yung Easy Everyday Makeup Tutorial na may nagre-request. Ayan, nire-request ni Boss Chags. Easy Everyday Tutorial. Ewan ko kung gusto niya ng ganon, yung everyday na makeup. Pero kung meron kayong ibang gusto na makeup look, just comment down below kung anong gusto nyong makeup look. So, this makeup look is perfect for work, everyday wear nga work, school, and kahit kahit magsusundo ka lang ng bata sa school. Pwede. After that, isusuot ko yung makeup for the whole day. I'm gonna have a whole day. Actually, late na ako nagising eh. Napuyat ako kagabi. Nakapag-start na ako and naglagay na ako ng skin prep off cam. Usually hindi na ako nagpa-primer basta nakapag-skin prep ako ng madala. So, ang ginamit kong skin prep, Naturey Hatumugi skin conditioner na nilagay ko lang sa maliit na bottle kasi malaking bote siya eh. Beyond Beautiful Bright C Vitamin C and Brightening Facial Serum, yung Original Moisturizer, yung brightening moisturizer nila, and of course sunscreen. Since I'm gonna have a long day today, sunscreen, wag natin kakalimutan mag sunscreen. Okay, so let's start with the foundation. So most of the products that I'm going to use are affordable products para mabilis nyo siyang ma-reach sa market. So first, this is my everyday foundation, the Maybelline Superstay. Ayan. Before I start pala, i-layer ko na yung dalawang setting sprays. Babrea will be this part of my face and MAC dito sa kabila. Binabasa ko muna kung paano siya. Shake well. Okay, shake well. Shake well. Okay. Sa mga hindi nakakaalam ng brand na Babrea, this is a C Beauty brand. So, it's a Chinese beauty brand. C Beauty, hence C Beauty. So, ililayer ko na muna tong products. Okay, let's start with Babrea. Ayaw. Ah, oh my God, sira pa yung nozzle. Oh, Diyos ko po. Te, sira.
Paano ngayon to? Okay, so wala nang magaganap na setting spray showdown. Hayop yan. Okay, so ang gagawin na lang natin ngayon is makeup tutorial. Kasi sira anong gagawin ko? Gusto ko pa naman siya matry. Excited pa naman akong matry siya. Pero, for reference, nabili ko to sa The Colorist for 499 pesos. So, baka bumalik ako doon at ipapalit to. Kasi talagang hindi talaga siya nag-work. Sayang naman ang 500, diba? Now, let's start with the foundation. So, shake mo muna. Shake it well. For reference pala, my skin is oily, acne prone, malaki ang pores. So, ayun. So, if you have same type of skin, keep on watching. Ayan. This pala is in the shade 250. So, nagpa-pump lang ako ng dalawa sa back of my hand. Ganyan. Tapos, I use this Real Techniques na brush. So, any dense brush will do naman. So, ayan. So, nagsa-start lang ako dito. Okay. If pala makikita nyo na ang pula ng mukha ko, tapos yung foundation ko, hindi kasing pula ng mukha ko, well, what I usually do is, sinishade match ko talaga siya sa leeg ko. Para hindi na ako naglalagay ng foundation sa leeg. So, ganun yung ginagawa ko. Okay. So this, for me, this foundation is medium buildable to full. Kasi nakikita pa yung mga pimple marks ko na spots, yung mga itim, mga jitem-jitem dyan. So for me, hindi pa siya full na full. So for just an even application, I use yung mga powder puff, ito, yung mga ganito. Sorry, ang dumi, hindi ko na nilinis eh. Ako lang naman ang gumagamit. For even application, what I do is, dinadab-dab ko siya nga. Hindi nga nawawala na yung shine. Parang nabablat niya yung, parang nabablat niya din kasi yung foundation sa ilalim. So, for me, okay na yan. Since pang everyday lang naman, hindi naman tayo full packan today. So, next is liquid blush. Okay, so what I'm going to use today is from Vice Cosmetics. Actually, meron akong two options. Itong isa, yung Pop-It. Okay. The Vice Cosmetics Do It All Liquid Blush in the shade Always Giving. Kasi kaya lang hindi ko na ito gagamitin kasi red. So, baka sabihin nyo, ayoko niyan, masyadong red. Pero favorite ko talaga to. Next time, ito naman gagamitin ko. Pero for you guys, ito na lang muna para hindi kayo ma-culture shock sa pula. So, what I do is I put 2 dots. Ayan. Dagdagan natin dito. So, naglalagay ako dito. Ayan. Ginagawa ko siyang pang contour sa nose. So, ayan. We blend using, ito ulit, yung mga dense brush ulit. So, ayan. Ayan siya. As a sweet girl lang ang atake. Parang nakukulangan ako eh. Nakukulangan pa ako. So, dadagdagan ko pa dito sa kabilang side. Saka dito na din sa chin. Chin-chin, chin-chin. Diyos ko guys, napuyat ako gabi. Pero, it's worth it naman because this is gonna be the last time ganito ang audio ka. Wala kasi akong mic for your info lang. Wala akong mic, kaya maririnig mo yung ref dyan sa likod, yung huni ng electric fan. Talagang namang rinig mo ang ingay
sa paligid. Pero kagabi, napuyat ako kasi naka-live. Naka-TikTok live. Si DJI. Bumili ako ng mic. Nabudol ako. Naghahanap-hanap lang naman ako ng mic na na pwede sa mirrorless camera eh. Ayun. Nabudol ako. Okay pala, pag makikita nyo yung blush on, pinapaabot ko sa mata. Kasi this can already serve as your eyeshadow eh. Para lang sila, nakalimutan ko yung word, ilalagay ko na lang dito. Sobrang aga kasi, tapos puyat pa nga ni, ano ba yan? Tapos yan. Ayun, cohesive! Para cohesive sila na ayan, meron na din sa mata ko. Okay, next is concealer. Ayan siya. In the shade medium sand. Okay. So, nilagay ko na siya sa face ko and kasi gusto ko siyang maluto. Maluto yung yung parang pinapatagal ko siyang ganyan para mas full coverage siya pag binlend natin. So, makikita nyo, dyan ko lang siya nilagay dito. Hindi dun directly dun sa eye bag. So, dito siya sa gilid ng ilong. Tapos, i-blend natin yan later on. Tapos, naglagay din ako dito sa middle. Kasi kailangan nating maglagay ng bridge over troubled water. Kailangan natin maglagay ng ng ilong. Kasi for the pango ang tao. Paano yan? So, this is an eyelash glue. So, parang for me, double purpose na siya kasi ginagawa ko siyang pang dito sa kilay. Lalagyan lang natin ng kaunti. Ganyan. Makikita ba sa camera kung gaano kaunti? Ayan. As in, unti lang. And then, ibabrush up mo si kilay mo. Ayan. Kung fan kayo ng mga fluffy brows, bilang makapal na yung kilay ko, ayan. So, didiretsuhin ko na siyang ganyan. Okay, nakikita ba? Bilisan nyo lang yung gawa nyo dito sa mga ganton. Lalo depende sa glue. Kasi yung ibang glue, ang bilis mag-set. So, ayan. Tumaas na siya. So, guys, pag natuyo na siya, huwag nyo nang ipilit. Huwag nyo nang ipilit suklayin. Mararamdaman nyo na yung natuyo na siya. Huwag nyo nang pilit suklayin kasi lalabas yung puti-puti niyan. So, huwag na. Hayaan nyo na siya. Okay? So, ayan, ang fluffy brows. Kita ba? Or masyadong maliwanag yung ilaw ko. So, aside from that, habang pinapatuyo ko pa siya. Okay. I think pwede na nating i-mix, So, using the powder puff, ayan, just ko, inulit ko na naman yung base ko kasi na-stuck yung concealer sa mukha ko. First time ko kasi siyang gamitin. Nasa na ba yung black color sheet na concealer? Nasa na yun? Okay. So, ayan. So, sobrang bilis niya mag-set as in. So, ang gagawin ko na lang is i-blend agad natin. Okay. So, ilalagay ulit. Again, maglalagay tayo dito and dito muna. Ayan. Diyan muna tayo maglagay kasi sobrang bilis niya. So, what I use in blending, so I use a powder puff. Okay? So, hindi na ako gumagamit ng sponge. Powder puff na. Kasi mas gusto ko yung coverage na nabibigay niya. So, ayan. So, this concealer will serve as your eye brightener na din. Kaya medyo mas siya, mas light yung shade niya. So, ayan. And then, lagyan natin yung gitna ng nose. Ano forehead? Ayan. Karoon na tayo ng London Bridge. Bridge. So, after nyan,
mag-layer tayo ng setting spray para mas hulas-proof all throughout the day. Okay. So, since hindi na natuloy ang ating setting spray showdown, isa na lang ang gagamitin ko. Okay? Si MAC na lang since hindi ko pa rin naman siya natatry. So, I will try the MAC Fix Plus Stay Over. And then, let's set the face with setting powder. Mabibili nyo to sa Orange app. Meron din naman sa Shein app. Pwede ko ba sabihin? Yes, sa Shopee and sa Shein available siya. Sa Shopee, under ng SheGlam. Actually, sa Shein din naman makikita nyo na ano siya, SheGlam. Ayan. Ito, yung SheGlam Bake Glow Setting Powder in the shade Bubblegum. Bubblegum? Pero nakita ko sa Shopee, light pink ang nakalagay. Ganda na ito. Oh my goodness. Tinry ko lang kasi gusto ko lang ng affordable option or pang everyday option. Kasi ang gamit ko talaga is Laura Mercier. Pero gusto ko lang naman ito matry. Pero ang ganda na ito. Okay, using the same powder puff, yung malinis na side. So what I will do is, kuha ka and then tap mo sa skin mo para hindi masyadong marami. And then, Gosh. Goodbye, pores. O, diba? Sino ka dyan? Ayan. Set na natin yung buong face natin using this powder. Yung eyebrows natin, i-fill in natin nitong Shawel brow powder. Basta yan, mura lang yan. We'll get an angled brush for the kilay. Okay. So, i-darken out lang natin yung kilay natin. Fill in the bald spots. Ayan. Ayan. Follow nyo lang yung yung kilay nyo. Yun lang yun. Next is another affordable option. So, gumamit ako ng cream liquid blush kanina. Ngayon naman, powder blush. So, this is from Sassy Colors in the shade Plum Velvet. Bago na yung packaging nila, luma na to. So, ito na lang gamitin to para mas madali. I think this is less than 180. No, less, mga 150, mga ganon. So, using a fluffy brush, stippling brush yung gamit ko. So, ayan. Ganyan-ganyan lang ang paglagay. So, okay. Okay. Ayan. Okay, after that, we can go with the eyes. So, simple eyes lang to. Ang gagamitin ko ay ang NYX Highlight and Contour Palette. So, very luma na nito. Kung wala kayong eyeshadow and nagsisimula pa lang kayong mag-build ng kit, I think isa ito sa dapat yung bilhin. Kasi this can serve as your... Actually, pwede ito pang kilay Itong darkest, yung darkest shade, pwede siyang pang kilay. Pwede din siyang pang eyeshadow. Kaya, maganda siyang bilhin kasi multi-use na siya. So, I'm just gonna use these two colors. Combine ko lang sila. And then, dito ko siya inalagay. Ayan. Okay. Using this type of brush, medyo fluffy brush. Ayan. Para lang magkaroon ng color yung sa eyes niyo. Okay. Lagay ka din dito sa lower part ng mata. Para again, cohesive sila. Hindi yung parang may kulang, parang may ganun, mafe-feel mong may kulang. Next product is this one. Shawel Waterproof Ultra Fine Liner. Okay. Waterproof? Hindi ko sure. Kasi nagpapanda ayos ako dito. Mamaya, tignan nyo. I-check-in ko kayo within the day kung anong magiging itsura niya. So, ang eyeliner kasi parang nagpapakumpleto. Minsan kasi feeling mo may kulang. Pero, ito kasi,
Kompletuhin niya yung look. So, ayan. If hindi ka marunong mag-check eye, check eye talaga. If hindi ka marunong mag-check eye, pwede ka na mag-stop sa ganyan. Para lang magmukhang makapal yung eyelashes mo. Pero dahil marunong naman ako mag-check eye, o marunong ka mag-check eye, hindi gawin natin yung check eye. Pero, wait, gagawin ko muna itong kabila. One of the techniques, pag nag-eyeliner ka, pag ginuguhit mo na yung etong line, hold your breath. Kahihinga, para hindi gumalaw-galaw. Okay, like this, oh. Paunti-unti lang naman yung guhit mo, hindi naman yung buo, kaya hindi ka malalagutan ng hininga. So, paunti-unti, hold your breath, paunti-unti, ganon. Let's curl our lashes. So, one technique, kung kaya nyong isagad sa pinakasagad, sagad nyo doon. Hindi naman yung tipong naipit na yung balat nyo, di ba? Pero hanggat kaya nyong isagad yung pag-curl, sagad nyo. Okay, next product I'm going to use is BLK Cosmetics Fall Slash Waterproof Mascara. Ay, ang ganda nito. So, totoo ang claims. Kaya ito nag-viral. Alam ko nag-viral to sa TikTok eh. So, yes, tumitingin ako sa maliit na mirror kasi mas madaling mag-mascara nang nakaganyan. May mirror ako dito, tas may mirror pa ako dito. Para lang, actually masanay nga ako sa maliit eh. Hindi ako sanay sa malaki. Pero mas madali maglagay ng mascara and eyeliner pag nakaganto yung yung mirror mo. Okay, ayan. Tapos, kung mahaba yung pilik mata mo sa ilalim ng under eyes mo, mascara mo na din siya. So, next, para naman tayo put together, since meron na kayong bronzer palette, so mag-bronzer tayo. Using an angled brush, ayan. Okay, huwag natin kalimutan ang ating London Bridge is falling down. Okay. Letter C. Hindi ko naman. Ayan. Para hindi siya yung parang mukha kang may number 11 sa iyo. So, ganar. And of course, yung gilid. Ayan siya. Dagan natin ng blush sa ino. Kung gusto nyo na. O, diba? Mas cute. Mas cute yan. Lagay ka din sa forehead. Para puwisin. So, since ito nga ay highlighting and contour palette, maglagay tayo ng ito. Gamit ako na itong matte highlighter. Tapos, lagay mo siya dito. Using any small brush, ito flat brush lang siya. So, pwede na yan. And, highlight mo din yung inner corner. Actually, ang ginagawa ko pala dito, get a powder puff. Okay. See the difference? Diba? Nag-brighten. Mas bright itong kabila kaysa dito.
and dito. Here and here. Yan. Yung shimmer na highlighter, lagay ko dito sa inner corner ng eye. So, setting spray. Let's finish this with lippy. So, this is the Maybelline Superstay Teddy Tint in the shade Velvet Choker. Maganda ba siya? Maganda ng color. Nakita ko sa inyo. Okay. So, sorry, hindi hydrated yung lips ko. Hindi na ako nakapaglagay ng lip balm. Pero, ayan. So, very MLBB ang atake talaga nito. Very natural. Ewan ko kasi parang ang bigat niya sa lips. Hindi ko alam ha. Tint siya pero ang bigat niya sa lips. Gets mo ba? Kaya parang naano ko. Tint pero parang ang bigat sa lips. Okay, ayusin naman natin ang buhok natin para okay naman siya. There you have it, there you go. Diyos ko, napakadaming aberya ng video na to. Pero I assure you, last time na talaga ng pangit ang audio. Pangit ang audio ng video ko dahil nakabili na ako ng mic. Sana may natutunan kayo, no? Kahit napakadaming aberya ng video na to. And next time, tatry ko talaga yung setting spray wear test. So, actually, you can stop here, pero dahil gusto kong maging extra, kasi makikita niyo yung difference ng walang contact lens sa meron. Okay, I will show you. See? Mag-iiba din talagang aura mo pag naglagay ka ng contact lens. That's why I always encourage my my clients na mag-contact lens kasi iba talaga yung nagagawa niya sa buong look ng makeup mo. Guys, ito, pag naglalagay ng makeup, normal na pag meron kang pimples and very malaki yung pores mo, makikita talaga yan. Makikita talaga yan. Hindi, it's very normal. Don't worry. Pero ang importante kasi na pantay natin yung ang importante na kapag ano yun? Ayoko na nga. Ang importante ay nakapaglagay ka ng makeup. Mas mukha kang presentable pag may makeup naman, di ba? It's currently 3:53 p.m. Ayaw kasing mag-focus ng camera. Just nakakaloka. And let's do a quick check-in. So, natulog ako. Ayan, kaya wala na akong contact lens kasi natulog ako. Nag-nap time ako kasi sobrang aga ko nagising kanina. And, ayan, so far, ang oily part ko is the T-zone which is expected naman. Ayan, see the difference ng na-blot na ng paper towel. Okay. Ayan, ang transfer niya. Dito sa aking mirror, natulog ako on this side. Medyo natanggal na yung blush ko pala. Pero ilang hours ko na ba itong suot? Nag-start ako mag-makeup ng 6:30. So, mga 8. So, mag-8 hours ko naman na siyang suot. And, ayan yung itsura niya. Hindi pa naman ako haggard. Kaya pa to. Aalis pa kami mamaya. So, may final check-in pa ako. Siguro, final check-in ko around mga 10 p.m. Okay? For the last and final check-in, here is my makeup after currently 9:35 p.m. So, 13 hours na. And for drugstore makeup,
I think this is okay na. Sige, maguglat ulit ako ng papel. So, nag-fade na yung blush ko. And medyo nagpanda eyes lang yung yung eyeliner. Pero konti lang, hindi siya malala. In fairness. So, pwede na din. I think less than 100 pesos or 100 pesos lang yung eyeliner. Wala na din akong lippy. Hindi talaga ako nag-retouch. For 13 hours and drugstore makeup yung gamit mo. For me, okay na yun. Okay na siya. That is my makeup after 13 hours. Okay? So, I hope you had fun. Grabe. Sobrang fail talaga nitong shoot na to. Kasi dapat, setting spray showdown. Tapos nasira yung setting spray. Diyos ko, ibabalik ko pa yun. Sana maibalik ko pa. Next time, itatry ko talaga yung setting spray na yun pag nakakuha ulit ako. Meron pa ba kayong ibang gustong makeup tutorial? Just comment down below. Or kung anong gusto nyong matutunan na technique, dun tayo magfo-focus. It's already been a long day. See y'all soon again. Thank you so much for watching.